Sumalpal dito ang Malacanang sa kanilang pagtatanggi. At pati na po itong whitewash committee ni Marcos na ICI. Yes. Yung Independent Commission on the Infrastructure, sapagkat ito na ang nagbubunyag ngayon. Marami pa po ang hindi natalakay sa Adrian Bersamin files, pero nakikita na ang pagsingaw ng maliwanag na involvement ni Marcos Jr. at Nila Romualdez bilang mga totoong mastermind. Yes. Mayroon pong mga USB na ibinigay na ni Adrian Bersamin kasama daw ang pagsasagawa na ng kanyang sinumpaang salaysay. Aba, may kalalagyan ito si Marcos Jr. sapagkat naibubunyag na ang totoo at napatotohanan sa mga pahayag na nauna na ang dugtungan ng linya ng criminal operations hahantong at hahantong kay Marcos at kay Romualdez bilang mga mastermind. Ayun. So, ayan na nga. Kung merong Cabral Files, ngayon may panibago na naman. At galing din kay Kung Lebeste, itong Adrian Bersamin Files nga na may USB, may palitan ng message as in malinaw. Sabi nga ni nung isang congressman na nakakita rin ay maliwanag talaga. At saka yung mga detalye ay malinaw na malinaw. Na talagang yung palitan ng message na galing kay Marcos Jr. at doon kay Bersamin, papunta talaga lahat kay Marcos Jr. na siya talaga ang may pakana ng lahat ng yan. Siya talaga ang mastermind. At saka nagtutugma-tugma yung lahat ng mga sinabi ni Saldico, yung isa pa, yung kay Marcoleta, yung hanggang ngayon ay hindi inilalabas na testigo. Nagtutugma-tugma na talagang lahat ng ay papunta dun kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr. Sabi ko nga, kahit anong pagtatakip, kahit anong pakulo, propaganda ang gawin kay Marcos Jr. Dahil siya naman talaga yung mastermind, papunta talaga sa kanya yan, kahit anong pagliliko, panglilihis, kahit anong pang gawin nila. Kasi siya naman talaga. Ngayon, sumisingaw na naman to. Hindi pa lang lahat to napapakita, pero yun na alam na talaga. Si Marcos Jr. talaga. So, panoorin pa natin yung mahabang video na explanation dito sa Adrian Bersamin files na to. Kung mayroon palang Yusek Cabral files na mayroong kopya at may mga bahagi nito ay hawak na ni Congressman Leandro Liveste, mayroon din palang Adrian Bersamin files pala ni Kong Leandro, na nagpapatotoo at nagbibigay ng corroborative declaration hinggil sa naunang pahayag nila Saldico, nila Sergeant Gotesa, na mag-asawang Diskaya, and even dito sa kina Yusek Bernardo na naging pagman ni Bunuan at nila Marcos Romualdez na rin sa DPWH. Nagko-corroborate o nagtutugma ang mga ebidensyang ito at pahayag dito sa pinakahuli na nag-leak na Adrian Bersamin files. Si Adrian Bersamin po ay undersecretary ang kanyang inabot na panunungkulan sa Marcos government bago siya nag-resign o pinaalis ni Marcos dahil mukhang mabibisto ng pagiging pagman runner nito sa sindikato ng pangungurakot nila Marcos at Romualdez. Pero ang pinaka-role talaga ni Adrian Bersamin na apo sa pamangkin ng dating executive secretary din ni Marcos na si Lucas Bersamin ay pagman runner. Grabe. Para dito sa operations ng pangungulimbat sa gobyerno ni Marcos. Na yung mga deliveries ng limpak-limpak malimaleta na mga pera na kinulimpat, kinurakot mula sa proyekto na pinunduhan ng gobyerno pero wala naman talagang proyekto mismo. At yung mga detalye ng mga deliveries na ito, detalye ng mga operations na ito ni Yusek Adrian Bersamin ay tumutugma sa mga detalyeng inihayag at ibinunyag ni Ginoong Saldico sa kanyang series of video releases. Tumutugma din po ito ang mga pahayag ng pagbubunyag ngayon doon sa mga naunang salaysay nila Yusek Bernardo na talagang pong nagdi-deliver ng limpak-limpak na bilyones na pera kina Marcos at kina Romualdez. So, ibubunyag na rin ba? Yun ang tanong ng taong bayan ngayon.
Yes, sa pagkakaroon ng dapat paglalantad lahat yan. ngayon ng tinatawag na Adrian Bersamin Files na mayroong direct message exchanges, reporting and instructions na nangyayari sa pagitan po ni dating Undersecretary Adrian Bersamin at ni Bongbong Marcos Jr. Supalpal dito Yes. ang Malacanang sa kanilang pagtatanggi Sobrang at pati na po pagtatakip ng itong mga yan. whitewash committee ni Marcos na ICI, yung Independent Commission on the Infrastructure, sapagkat ito na ang nagbubunyag ngayon. Marami pa po ang hindi natalakay sa Lalabas Adrian at lalabas Bersamin yan. Files, pero nakikita na ang pagsingaw Yes. ng Umuusok maliwanag na Malapit involvement na ni sumabog. Marcos Jr. at Nila Romualdez bilang mga totoong mastermind. Yes. Mayroon pong mga USB na ibinigay na Tindi to. ni Adrian Bersamin kasama daw ang pagsasagawa na di umano ng kanyang sinumpaang salaysay. Aba, may kalalagyan ito si Marcos Jr. sapagkat Yes, naibubunyag dapat yan. na ang Natapos totoo na yan. at napatotohanan sa mga pahayag na nauna na ang dugtungan ng linya ng criminal operations hahantong at hahantong kay Marcos at kay Romualdez bilang mga mastermind. Yo. So, ayun na nga. Di ba sabi nga uusok at uusok talaga yung katotohanan. Kahit takpan nyo yan ng takpan, uusok yan hanggang sa sumabog sa mga pagmumukha nyo. Yun yung laging sinasabi, di ba, ni Manong J. Sonsa. Sabi niya, lalabas at lalabas ang katotohanan at sasabog lahat yan sa mga pagmumukha nyo. Kasi sobrang pagtatakip nila hindi naman nila maiwasan na katulad yan na may mga nagsasalita. Kung may affidavit na yung Bersamin, diyari na. Tapos may USB. Tapos mabuti na lang at kahit pa paano, may mga congressman din na alam na. Kasi nga, tagilid to baka yariin to lalo ngayon na inilabas na niya yan, na may hawak siyang ganyan. Tagilid ang buhan to ni kung Leandro. Kasi hawak niya yung buong files. Yun pala yung sinasabi niya na kapag pinatay niyo ako lalabas. Kaya inuunti-unti niya para safe yung buhay niya. Kasi nga, sabi niya hindi lang yung Cabral files ang hawak ko na talagang magigimbal yung mga tao. Ayan pa nga talagang alam na niya. So, yung nanay niya, pag hindi pa siya tinulungan yan at hindi pa siya pumanig sa tama, grabe na. Yung anak niya nagpabuwis buhay niya na para mailabas yung katotohanan at mapanagot tong mga walang yanap sa gobyerno. Tapos kung yan, pababayaan lang niya. Nasa Senate pa naman siya. Aba, ibang klase na yun, Lauren Legarda. Ikay matagal nang sinasabihan na tulungan mo yung anak mo. Katulad yan, akala natin tahimik na lang si Kong Leandro. So, eto na naman, may pinapasabog na naman siya. Kasi nga, syempre, kahit paano, kung tao ka na may konsensya, katulad yan, hindi naman talaga masama yan hindi naman siya katulad ng mga congressman na sanay nang gumawa ng mga ganyang bagay. Kung hawak na yan, paano nga naman siya makakatulog kung hindi niya ilalabas yan na naghihirap na yung palubog na ang Pilipinas tapos hindi yung hahayaan mo pang ganyan, di ba? So, ayan nga, inuunti-unti niya. So, paano na naman to? Paano na naman to haharapin ni Lacson do sa niya? Sa Blue Ribbon niya na talagang iniligtas na niya si Marcos Jr. Samantalang lahat naman, ang linaw-lilaw naman doon sa mga tao nakaabang at nakikita yung mga sinasabi ng mga sinasabi nila Mike Defensor, di ba? Ang tatalin yung mga nila Attorney Glenchong, nila Attorney Respicio, na si BBM talaga, walang iba. Tapos yan nga, kita mo yung impeachment, nalusot na niya. Yung ICI, lusot na rin siya. Yung Blue Ribbon, lusot na rin siya. Lusot siya sa lahat. Pero eto, tingnan mo. Sa lahat ng ginagawa niya lang ganyan, merong lumalabas na papunta talaga sa kanya at mas mabibigat pa. Hindi na kasi kaya lahat kontrolin yan Kahit gaano pa karami yung pera mo, yung katotohanan, hindi mo kayang pagtakman talaga yan. Ikaw naman talaga At saka, mas matindi lang ang sasapitin mo dyan sa kagaganyan mo. Kita mo ngayon yung hitsura ni Marcos Jr. Parang na siya, tagilid na. Ang payat na niya na parang medyo violet na yung tingin ko sa balat niya. Parang hindi na talaga tatagal. Ewan ko kung ako lang yung ganun yung tingin sa kanya. Pero pag tinignan mo yung pinaka-latest niya na picture ngayon, parang wala, payat na kunting-kunti na lang, parang hindi na talaga tatagal din Parang, at saka yung sakit niya hindi basta-basta rin talagang tatamain ako. So, buti kung malakas pa siya ngayon, mabuti. Pero kung
pakulo lang nila yan, tapos hinahihirapan na rin pala siya kasi tao lang naman, hindi ka naman Superman para maging may kapangyarihan at tumagal ng gano'n na hindi mo maramdaman yung mga sakit na iniinda mo, lalo na't mabisyo ka, diba? Lalo na't nag-a-addict ka, sabi nga ni Harry Roque, may karapatan akong tawagin bangag ka. Dahil ultimo yung kapatid mo, sinabi na nag-a-addict ka. Oo nga naman, paano nyo masisisi yung mga tao ngayon, di ba? Natawagin kang bangag, tawagin kang magnanakaw, na ikaw talaga yung mastermind. Kung ganyang lumalabas yung mga katotohanan na talagang pilit nyo lang pinagtatakpan. So, pag delikado ang buhay yan, yung Adrian na yan, si Kung Lebeste, pero mabuti na lang at kalap na to sa mga congressman at gagawa nila to ng action kahit papano. Kasi ngayon, yung makakaliwa naman kasi yung isang nakakita kaya hindi ako masyadong doon. Yung isa, yung dilaw din pero at least parang maayos yung mga sinasabi niya. Parang ang gusto talaga niya, lumabas yung katotohanan. Hindi katulad ng mga dilaw na katulad ng Leila de Lima, mga Riz Hontiveros, yan, mabuti na lang. Kaya ito, ano talaga yan, mananagot at may kalalagyan to si Marcos Jr.